Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Paano mo mapagtatagumpayan ang temptasyon sa buhay? Ang temptasyon ang nagdadala sa atin sa pagkakasala. Merong kasabihan na, do not converse with the devil. Huwag ka daw makipag-usap sa masasama o sa masama. Sa aking buhay, natutunan ko na pag meron akong isang bagay na alam kong magdadala sa akin ng pagkakasala, umiiwas na lang ako hanggat maaari, hanggang kaya ko. Umiiwas na lang. Isang magandang example dyan ay, kung alam kong isang lugar na kung saan dito ay magdadala sa akin ng pagkakasala, wag na lang akong pumunta, wag na lang akong dumaan. Kahit nandun pa yung mga kaibigan ko, yung mga barkada ko, yung mga malapit sa akin, mas maganda wag ko na lang subukang pumunta doon. Wag na lang ako makipag-osyoso. Wag na lang yung, ay sandali lang naman ako. Wag na lang ganun kasi talagang mapapahamak ka. Lalo na kung malayo tayo sa Diyos. Lalo na kung mahina-hina tayo. Kahit na alam natin na tayo ay malakas, pero ang demonyo ay nagpapanggap na parang anghel. Mabuti, mabait, maganda, magwapo o anuman. Pwede siyang magpanggap para tayo ay maengganyo. Kaya kapatid, isa sa mga tutunan ko ay wag na lang subukan, wag na lang pumunta doon. Ang kailangang gawin ay head-on na harapin ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, yung tama, yung bang pag-iwas, yung bang wag mo nang tikman dahil alam mong makakasama sa'yo. Kaya nga, isa sa mga natutunan ko sa buhay ay kailangang supilin ko ang lahat ng pita ng aking laman, ang gusto ng aking laman, ang gusto ng aking mata, ng aking panlasa. Huwag na lang pumunta sa isang lugar na alam kong mapapabili lang ako ng kahit ng mga bagay na hindi ko naman kailangan. Mas maganda na lang na magsarili ako na para pagkausapin ng Diyos, para bigyan ng panahon sa pakipag-usap sa Diyos o makinig sa Kanya. Ito ay isang paraan na itinuturo ng Diyos sa atin sa Ebanghelyo ngayon na kung saan head-on niyang hinarap ang masama. Sa pamamagitan ng 40 days na pag-aayuno, pumunta siya sa disyerto. Hindi siya kumain para ipakita na hindi lamang sa pagkain na bubuhay ang isang tao, dahil kundi sa presensya ng Diyos, sa salita ng Diyos. Ipinakita niya ang kasimplihan sa buhay ay pinakamahalaga, hindi yung yaman dito sa mundo. Ipinakita niya na ang kapangyarihan ng Diyos, ang pakikipag-isa sa Diyos, sa disyerto, ang pakikipag-isa sa panalangin sa kanyang Ama ay mas mahalaga kaysa sa mga bagay na kapangyarihan o yung tinuturo ng mundo. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, na kung gusto nating supilin ang temptasyon sa buhay natin, yung mga how to overcome those temptations in life, kailangan harapin natin ng head-on. Kung may galit, gantihan mo ng kabutihan, gantihan natin ng kabutihan. Kung merong katakawan, gluttony, hindi mo mapigilan ang iyong sarili, mag-fasting, mag-ayuno. Sabihin sa katawan na hindi siya ang nasusunod lagi. Tayo dapat ang nasusunod. Kung gusto natin, kung hinahanap natin yung approval ng ibang tao, yung mundo, yung pagpupuri ng mundo, yung maging mabuti sa mata ng tao, mas mahalaga yung mabuti tayo sa mata ng Diyos. Kaya napakahalaga yung panalangin, yung pagpunta sa Diyos, dahil pag tayo nanalangin, kinakausap tayo ng Diyos. Sinasabi niya sa atin na tayo ang pinakamahalaga sa Kanya, na wala nang ibang mas mahalaga sa Kanya kundi ang bawat isa sa atin. Kapatid, itong paalala ng Diyos sa akin ngayon na supilin natin ang kasamaan sa paggawa ng mabuti. Kasama ang Banal na Espiritu Santo, sasamahan tayo ng Diyos kung tayo ay nagpupursige na gantihan ng mabuti at tama ang anumang kasamaan. Sa mapagpalang araw sa iyo sa mga mahal sa buhay. Kung nagustuhan po natin ang ating refleksyon, ibahagi natin, punuin natin ng good news ang social media at gawing nating viral ang salita ng Diyos. God bless and God is good.